Isang gabi, ipinahayag ng aking asawa ang aming paghihiwalay sa harap ng kanyang buong malaking pamilya na may ngiti ng tagumpay. Inakala niya na nagtagumpay siyang agawin ang lahat ng mayroon ako, na nakatayo sa tuktok ng mundo, matapos niyang akalain na naitaboy niya ang babaeng itinuring niyang linta sa kanyang buhay. Hindi niya alam na 5 minuto, bago niya binigkas ang mga salita ng paghihiwalay. Isinara ko na ang lahat ng access sa account. Nagyelo ang lahat ng ari-arian at kinansela ang isang kontrata na nagkakahalaga ng 150 bilyong piso na siyang pundasyon ng kanyang pagmamayabang. Akala niya ay nanalo na siya, pero inihuhukay pa lang niya ang kanyang sariling libingan. Ipinapakita ng 80-inch na telebisyon sa sala ng aming marangyang bahay ang mukha ng isang lalaking kilalang kilala ko. Ang lalaki ay nakasuot ng navy blue na suit na gawa ng isang kilalang designer. Nakaupo ng tuwid, nagpapalabas ng aura ng kapangyarihan at dominasyon. Siya si Mateo, ang aking asawa. Ang mga ilaw ng studio ng telebisyon ay nagpapatingkad sa kanyang gwapong mukha, tinatago ang kadiliman at kasamaan ng puso na 5 taon ko nang tinitiis mag-isa. Ang babaeng reporter sa kanyang harapan ay nakatingin na may kumikinang na mga mata. Sinasamba ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking asawa. Nagsimula ako sa isang malinaw na pananaw at walang kapagurang pagsusumikap. Sabi ni Mateo sa isang malalim na boses na sadyang ginawang authoritative. Ang kumpanya ay halos mamatay nang kunin ko ang pamamahala nito. Ngunit sa agresibong estratehiya ng pagbabawas ng gastos at matitinding negosasyon, naitayo ko itong muli upang maging isa sa pinakamalaking higanteng real estate sa bansang ito. Tahimik akong nakaupo sa maroon velvet na sofa. Nararamdaman ang lamig ng balat ng sofa na tumatagos sa aking nightgown. Manhid ang aking puso, ngunit may malakas na pakiramdam ng pagkasuya na bumulwak sa aking dibdib. Ang lalaking sinasamba bilang isang bayani sa telebisyon ay pinag-uusapan ng aking yumaong ama. Ang aking ama na nagtayo ng kumpanyang iyon mula sa wala gamit ang kanyang dugo at luha. Hindi kailanman sinabi ni Mateo sa media kung paano 5 taon na ang nakalipas ay lumuhod siya na umiiyak, nagmamakaawa ng trabaho sa aking ama. Hindi rin niya binanggit na ang panimulang puhunan upang muling buhayin ang kumpanyang iyon ay nagmula lamang sa aking personal na bulsa, mula sa isang lihim na imperyo ng negosyo na itinayo ko nang hindi niya nalalaman. Palagi niyang tinatawag ang kanyang sarili na tanging tagapagligtas. Inililibing ang katotohanan na kung walang tulong pinansyal at ang aking pirma buwan-buwan, ang kanyang kumpanya ay hindi makakapag-operate kahit isang araw. Isang dagundong ng sports car ang pumutol sa mahabang katahimikan ng gabi. Iyon ay ang pinakabagong modelo na binili ko bilang regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang buwan gamit ang tactical funds mula sa aking pangunahing kumpanya. Ang ingay ng pangunahing pinto na gawa sa solidong teakwood na binuksan ng marahas ay nagdulot ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Mateo. Pagod ang kanyang mukha, ngunit ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata ay mas lumakas. Ibinagsak niya ang kanyang mahal na Amerikana, itinapon ito sa sofa, at bumagsak ito sa tabi ko. Kumuha ako ng Amerikana at dahan-dahan itong tinupi. Maligamgam na tubig, utos niya ng malamig. Ang kanyang tono ay walang emosyon. Hindi man lang siya lumingon sa akin. Pinahaba niya ang kanyang silk tie. Pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang katawan sa isang solong sofa sa tapat ko. At gumawa ng itim na kape. Huwag masyadong matamis. Huwag masyadong mapait. Alam mo dapat ang tamang sukat, Kirana. Sumasakit ang ulo ko sa sobrang daming tanong ng mga mamamahayag ngayong araw. Tumango ako ng dahan-dahan. Isinuot ang maskara ng masunuring asawa na pinanatili ko ng may hirap sa loob ng mahabang panahon. Diyos ko! Bigyan mo ako ng pasensya upang matapos ang palabas na ito, bulong ko sa aking sarili. Tahimik akong lumakad patungo sa kusina. Sa kusina, mekanikal akong nagtimpla ng kape. Nagbuhos ako ng mainit na tubig. Dahan-dahang hinalo. Naglagay ng isang tasa ng mainit na itim na kape sa isang maliit na tray. At dinala ito pabalik sa sala. Maingat kong inilagay ang ceramic na tasa sa mesa ng salamin sa harap niya.
Hindi nagpasalamat si Mateo. Kinuha niya agad ang tasa, dahan-dahang hinipan. Pagkatapos ay sumipsip ng kaunti. Sa loob lamang ng ilang segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malakas niyang ibinalibag ang tasa sa kanyang platito. Tumapon ang itim na kape. Bumaha sa ibabaw ng mesa ng salamin at tumulo sa mamahaling karpet sa ilalim nito. Ano ito? Singhal niya sa isang malakas na boses, na pumutol sa katahimikan ng malaking bahay na ito. Matatalim ang tingin niya sa akin. Nagpapalabas ng kislap ng pagkamuhi na lagi niyang ipinapakita kapag kaming dalawa lang sa likod ng saradong pinto. 5 taon ka ng asawa ko. At hindi ka pa rin marunong magtimpla ng kape ng maayos. Ano ba ang ginagawa mo sa bahay na ito maghapon? Si Kirana ay puro lang make-up, tulog, at inuubos ang pera ko. Yumuko ako. Hinayaan kong takpan ng aking mahabang buhok ang bahagi ng aking mukha. Tinatago ang isang mapanuyang ngiti na halos mabuo sa aking mga labi. Ang pera niya? Napakabiro naman na marinig siyang sabihin na ang lahat ng karangyaan na ito ay galing sa pera niya. Paumanhin. Mateo. Mahina akong sabi. Sadyang ginawang masunurin at bahagyang nanginginig ang boses ko. Gagawa ulit ako. Siguro hindi mainit ang tubig. Hindi na kailangan. Putol niya ng marahas. Itinaas ang isang kamay para pigilan ako. Sinandal niya ang kanyang likod sa upuan ng sofa. Ipinagsalikop ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay tinitigan ako, mula ulo hanggang paa, na may napakalaking paghamak. Ikaw ay isang babae na walang silbi. Minsan pinag-iisipan kong mabuti. Bakit ko pa sinasayang ang oras ko sa pagpapanatili ng walang kwentang kasal na ito? Dapat kang magpasalamat na mayroon akong malaking puso, kung hindi dahil sa pangako ko sa yumaong ama mong mahirap at bangkarote. Matagal na kitang itinapon palabas ng bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay lumabas nang madali sa kanyang labi. Matalim tulad ng lasong balaraw. Ang ama kong mahirap at bangkarote. Kumulo ang dugo ko sa marinig ang nakakapanghinang pangiinsulto. Napakuyom ang aking mga kamay sa aking kandungan hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ngunit pinilit kong manatiling walang laban ang aking mukha. Hindi mahirap ang tatay ko, Mateo. Sagot ko ng mahina. Sadyang pinatindig ang boses ko para mas lalong mapukaw ang kanyang kayabangan. Dati ay matagumpay ang kumpanya. Ang kumpanyang iyon ay durog na kung hindi ako kumilos, putol ni Mateo na mas tumaas ang tono. Umalis ang mga ugat sa kanyang leeg dahil sa emosyon. Lumapit siya sa akin. Itinuro ang aking mukha gamit ang kanyang kanang hintuturo ng marahas. Ang maliit mong utak ay hinding-hindi makakaintindi sa mga usapin sa negosyo, Kirana. Ikaw ay isang bobong babae na mapalad na napakasalan ng isang matagumpay na lalaki tulad ko. Sino sa tingin mo ang nagbabayad ng utang sa bahay na ito? Sino ang bumili ng mga damit na suot mo? Ako. Lahat. Ako. Ang ama mo ay nag-iwan lang ng bundok ng utang at kabobohan sa iyo. Bumuntong hininga siya ng malalim. Iniiwas ang kanyang mukha sa akin na may pagkadiri na hindi niya tinatago. Makinig ka ng mabuti, bobong babae. Sa susunod na linggo, pipirmahan ko ang isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 150 bilyong piso kay Ginoong Alfonso, ang pinakamalaking investor sa bansa. Ang proyektong iyon ay magpapatatag sa aking posisyon. Ako ang magiging hari sa industriyang ito. At kapag nangyari iyon, kailangan ko ng isang asawa na maipagmamalaki sa publiko, na may klase at pananaw, hindi isang katulong na nakaayos ng maganda na tulad mo. Tumayo si Mateo ng marahas. Kinuha ang kanyang Amerikana mula sa aking tabi at lumakad patungo sa hagdan nang hindi na lumingon. Linisin mo ang kalat na ito. Pagod na akong makita ang mukha mo, sabi niya. Nang malamig bago siya nawala sa likod ng anino sa ikalawang palapag, nananatili akong nakaupo sa aking posisyon, nakatitig sa umaagos na kape na dahan-dahang tumutulo sa karpet. Unti-unti, ang pagkukunwari sa aking mukha ay ganap na nawala. Ang mga mata, na kanina'y nakatungo, nang masunurin ay naging matalim at napakalamig. Isang mapanuyang ngiti ang sa wakas ay bumuo sa aking mga labi. Kontrata na nagkakahalaga
ng 150 bilyong piso kay Ginoong Alfonso. Talagang napakabobo ni Mateo. Hindi niya kailanman alam na hindi maglalakas loob si Ginoong Alfonso na pumirma ng isang piraso ng papel nang walang direktang pahintulot mula sa akin. Dahil ang higanteng kumpanya ng pamumuhunan ni Ginoong Alfonso ay sa katotohanan ay pag-aari ko ng buo. Ang kape na tumapon sa mamahaling karpet ay sa wakas ay nalinis. Ang mapait na amoy nito ay nananatili pa rin, umaalingaw-ngaw sa malawak at malamig na sala. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kusina. Naghahanda ng hapunan na naging isang nakakapagod na gawain sa akin sa loob ng nakaraang 5 taon. Ngayong gabi ay ang iskediul ng hapunan ng pamilya. Darating ang aking biyenan, si Ginang Rosario, at ang aking hipag na si Sara. Sila ay 2 babae na laging naghahanap ng butas para sirain ang natitirang dignidad ko sa bahay na ito. Isinaayos ko ang mga porselana na plato na may gintong ukit sa mahabang kahoy na mesa. Ang kalansing ng mga pilak na kutsara at tinidor ay malakas na pumutol sa katahimikan. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng isang marangyang kotse na pumasok sa bakuran. Malawak na bumukas ang pangunahing pinto, nagpapakita ng figura ni Ginang Rosario na nakasuot ng kanyang mamahaling sutlang damit, na sinusundan ni Sara na abala sa pagtatype sa screen ng kanyang smartphone. Pumasok sila nang walang abala sa pagbati. Para bang ang bahay na ito ay kanilang sariling palasyo. Bumaba si Mateo mula sa 2nd palapag. Maayos na ang kanyang hitsura, na may mamahaling kaswal na kamiseta. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng galit ay ngayoy nagningning sa pagtanggap sa kanyang mommy at kapatid. Kaming 4 ay nakaupo sa paligid ng mesa na puno ng mga putaheng niluto ko simula pa kanina. Ngunit tulad ng dati, walang anumang papuri ang lumabas sa kanilang mga bibig. Hinalo-halo ni Ginang Rosario ang mushroom soup sa kanyang mangkok. Gamit ang dulo ng kutsara, nakatingin sa makapal na likido na may mapanuring tingin at pagkadiri na sadyang ipinakita. "Kirana!" Tawag ni Ginang Rosario sa isang matinis at mayabang na tono. "Sinasadya mo ba kaming lasunin?" Ang sabaw. "Naku, 5 taon ka nang nakatira sa yaman ng anak ko at hindi ka pa rin marunong magluto ng disenteng pagkain." Bahagyang tumawa si Sara. Inilapag ang kanyang cellphone sa mesa nang marahas. Parang hindi alam ni Mama, si Kirana ay dating anak ng isang mayaman na nalugi. Hindi siya kailanman tinuruan ng pagsusumikap. Puro lang siya gastos sa pera ni Mateo para bumili ng damit kahit mukha siyang mumurahin sa suot niya. Ngumiti lang si Mateo nang mapanokso sa marinig ang pangiinsulto ng kanyang pamilya. Tahimik niyang hinati ang steak sa kanyang plato, tinatamasa ang bawat segundo ng pangiinsulto na ipinupukol sa akin. Ibinaba ko ang tingin ko. Nakatitig sa sarili kong walang laman na plato. "Pasensya na po, Mama. Pasensya na po, Sara. Mas magiging maingat ako bukas." Sabi ko sa isang mahina at sadyang ginawang nanginginig na boses. Itinatago ang pagkasuya na bumubulwak sa aking dibdib. Ang hapunan na puno ng matatalim na panunuya ay biglang naging tensyonado nang malakas na inilapag ni Mateo ang kanyang kutsilyo at tinidor. Ang kalansing ng metal na tumama sa porselana ay agad na nagpatahimik kina Ginang Rosario at Sara. Pinunasan ni Mateo ang kanyang labi gamit ang tela. Pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang upuan. Lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa sa sulok ng silid at kinuha ang isang makapal na brown na folder. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay matatag at puno ng kumpiyansa habang bumalik siya sa mesa. "Mommy, Sara, at ikaw, Kirana," sabi ni Mateo sa kanyang bariton na boses na umalingaw-ngaw. Nakatingin sa amin isa-isa, bago sa wakas ay itinuon ang kanyang matalim na tingin sa akin. "Ngayong gabi ay may napakahalagang anunsyo akong ibibigay." Inihagis niya ang brown na folder sa mesa sa harap ko. Nagkalat ang mga papel sa loob. Mabilis kong nakita ang opisyal na kopya ng sulat mula sa kumpanya ng aking ama. Ito ay mga dokumento ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Maaari mo itong basahin, Kirana. Bagamat nagdududa ako na ang maliit mong utak
ay makakaintindi sa mga legal na termino dito. Panunuya ni Mateo, na may mapanuksong ngiti. Simula ngayon, ang lahat ng natitirang bahagi ng iyong pamilya sa kumpanya ay opisyal na akin. Gamit ang mga pekeng special power of attorney na palihim kong ipinagawa, sumang-ayon ang ibang bayarang board members na alisin ang pangalan ng iyong pamilya magpakailanman. Ang kumpanya ay ngayon ay 100% nasa ilalim ng aking kontrol. Tuwang-tuwa si Ginang Rosario sa pagpalakpak. Ang kanyang mukha ay nagningning sa pagmamalaki. Magaling, anak, sa wakas. Ang parasitong ito ay wala ng dahilan upang maramdaman na may karapatan siya sa iyong kumpanya. Lumapit si Mateo sa akin. Inilagay ang kanyang dalawang kamay sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may kislap ng tagumpay na napakayabang. At dahil opisyal nang nabura ang pangalan ng iyong pamilya sa mundo ng negosyo, wala na akong dahilan upang panatilihin ang isang walang silbing babae na tulad mo sa bahay na ito. Ang aking pangako sa iyong bobong ama ay natupad na. Iniligtas ko ang kanyang kumpanya mula sa pagkasira. At ngayon, ay kukunin ko ito bilang kabayaran. Tumingala ako, nakatingin sa kanyang mga mata na may blankong tingin, nagkunwari na nagulat. Mateo, ano ang ibig mong sabihin? Kinuha mo ang lahat mula sa akin? Hindi kinuha. Kirana, iniligtas. Bulong niya ng matalim. Sa susunod na linggo, pipirmahan ko ang isang malaking kontrata kay Ginoong Alfonso. Ako ay mapapabilang sa mga piling bilyonaryo sa bansang ito. Kailangan ko ng isang kasama na karapat-dapat, hindi isang linta na tulad mo. Inilabas ni Mateo ang kanyang bulsa sa loob ng kanyang Amerikana na nakasabit sa upuan. Naglabas ng isang selyadong papel na inihanda na. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mga dokumento ng pagpupulong. Inihagis ang isang mamahaling gintong bolpen sa akin. Bukas na bukas din, isasampa ko ang petition for annulment natin, Kirana. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw na puno ng kayabangan. Pirmahan mo ang waiver na ito para sa ating conjugal properties. Ilagay mo ang iyong mga mumurahing gamit at umalis ka sa bahay ko ngayong gabi. Ngumiti si Sarah ng may kasiyahan. Sumisigaw sa loob ng kanyang isip. Tinitigan ako ni Ginang Rosario na may nakataas na baba, para bang ako ang pinakakadiri-diring basura na nakita niya. Lahat sila ay naghihintay ng aking mga luha. Naghihintay sila na lumuhod ako. Katahimikan ang bumalot sa marangyang silid kainan sa loob ng ilang segundo. Parang nagyelo ang hangin. Ngunit sa halip na tumulo ang mga luha, itinayo ko ang aking likod. Ang pagkukunwari na 5 taon nang nakakabit sa aking mukha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang nakamamatay na katahimikan. Tinitigan ko ang papeles na nag-aalis ng karapatan ko sa ari-arian sa harap ko, pagkatapos ay bumaling sa huwad na mga dokumento ng pagpupulong ng shareholder na ipinagmamalaki ni Mateo. Napakabobo ng lalaking ito. Akala niya ay maaari niyang kunin ang kumpanya ng aking ama sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng papel na resulta ng manipulasyon ng maliliit na shareholder. Hindi niya alam na ang 90% ng tunay na kontroladong shares ay matagal nang naitago sa ilalim ng pangalan ng higanting investment company ni Ginoong Alfonso. Ang kumpanyang nasa ganap na kontrol ko, nang walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang gintong bolpen na ibinigay ni Mateo. Walang nanginginig sa aking kamay. Walang luha sa aking mga mata. Nang may galaw ng kamay na elegante at napakatahimik, nilagdaan ko ang papeles na nag-aalis ng karapatan ko sa ari-arian. Tapos na, ibinabalik ko ang ballpen sa mesa na may mahina. Ngunit malakas na tunog ng pag-click sa kanilang pandinig. Kinunot ni Mateo ang kanyang noo. Humigpit ang kanyang panga sa makita ang aking reaksyon na labas sa kanyang inaasahan. Nagkatinginan sina Ginang Rosario at Sarah. Naguguluhan sa walang bakas ng kalungkutan sa aking mukha. Tumayo ako mula sa upuan. Inayos ang bahagyang lukot ng aking damit. Tinitigan ko sina Mateo, Ginang Rosario, at Sarah ng magkakasunod. Isang mahina, napakamahina, at malamig na ngiti ang bumuo sa aking mga labi. Salamat, Mateo. Sabi ko sa boses na hindi na mahina, kundi puno ng dangal, na matagal ko nang itinago. Salamat sa paglaya mo sa akin. Umaasa ako
na hindi mo kailanman pagsisisihan ang desisyon na ginawa mo ngayong gabi. Nang hindi naghihintay ng sagot mula sa kanyang bibig na bahagyang nakabukas dahil sa gulat, tumalikod ako. Lumakad ako palabas ng silid kainan na nakataas ang ulo, tuwid ang likod, at napakatahimik ng mga yapak. Ngayong gabi, ang palabas bilang isang api na asawa ay natapos na. Bukas, matututo si Mateo sa pinakamasakit na paraan. Sino ba talaga ang may kontrol sa kanyang buhay? Sa kanyang kumpanya at sa kontrata na 150 bilyong piso na labis niyang ipinagmamalaki. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi nang lumabas ako mula sa pangunahing pinto ng marangyang bahay na naging impyerno ko sa loob ng 5 taon. Hindi ako lumingon. Wala akong dalang kahit isang maleta ng mumurahing damit na hinamak ng aking dating asawa kanina sa silid kainan. Bakit pa ako magdadala ng basura? Lahat ng gamit sa bahay na iyon, ang mga kupas na damit, ang mga walang tatak na sapatos, at ang mga imitasyon na alahas na sadyang isinuot ko upang kumpletuhin ang aking palabas, ay bahagi ng aking nakaraan, na opisyal nang namatay ngayong gabi. Isang maliit na itim na handbag lang ang dala ko. Sa loob nito ay ang aking tunay na pagkakakilanlan, isang walang limitasyong access card, at isang lihim na cellphone na matagal ko nang itinatago ng maayos sa ilalim ng pinakamababang layer ng drawer ng aking vanity table. Narinig ang tunog ng aking mga yapak sa batong terrace. Nagsimulang umulan ng mahina, bumabasa sa dulo ng aking damit, ngunit wala akong pakialam. Ang basa at mabangong hangin ng gabi ay nakakapresko sa aking baga. Ito ang amoy ng kalayaan. Direktang tumingin ako sa mataas na bakal na gate, sa likod ng bintana ng silid kainan, kung saan sumasalamin ang ilaw sa bakuran. Ang mayabang na lalaking iyon, ang aking biyenang baliw sa kayamanan, at ang aking hipag na parang linta, ay tiyak na nagdiriwang ng aking pag-alis. Ipinagdiriwang nila ang isang huwad na tagumpay na hindi man lang tatagal ng 24 na oras. Ngumiti ako ng napakasinis. Hayaan silang magpakasaya ngayong gabi, inuubos ang kanilang huling sisa ng kaligayahan. Saktong paglabas ko ng gate, isang itim at makintab na bagong modelong sedan, ang tahimik na dumausdos sa dilim ng gabi. Pagkatapos ay huminto ng maayos sa harap ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Nagpapakita ng mukha ng isang nasa edad ng lalaki na nakasuot ng maayos na kulay abo na suit. Nakaupo siya ng tuwid sa upuan ng trooper. Ang pangalan niya ay Mang Tony. Ang aking tunay na personal na trooper. Sa loob ng 5 taon na ito, gumalaw lamang siya sa mga anino. Nagmamanman mula sa malayo. At isinagawa ang bawat isa sa aking lihim na utos. Agad na bumaba si Mang Tony at binuksan ang likurang pinto ng pasahero para sa akin, yumuko ng malalim at may paggalang. Pumasok ako sa kabin ng kotse na napakainit at may amoy pino na nakakapagpakalma. Sinalubong ng tunay na balat ng upuan ang aking pagod na katawan sa pagkukunwari. Diretso tayo sa opisina ni Ginoong Delfin ngayong gabi. Mang Tony, sabi ko sa isang mahinahon, matatag, at buong kapangyarihan na boses, na matagal kong itinago. Sige po, Ginang. Sagot ni Mang Tony sa kanyang malalim na boses. Isinara niya ang aking pinto, bumalik sa kanyang upuan, at inapakan ang gas pedal. Ang marangyang kotse na ito ay mabilis na humarurot sa mga lansangan ng lungsod na nagsisimula ng lumuwag dahil sa ulan, na nagdadala sa akin palayo sa nakakasulasok na peking buhay na iyon. Sa katahimikan ng cabin ng kotse, inilabas ko ang aking lihim na cellphone, binuksan ito sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Daan-daang mensahe at financial report mula sa aking mga anino na miyembro ng board ay sunod-sunod na pumasok. Inignore ko ang lahat ng ito. Isang bagay lang ang aking focus ngayong gabi. Ang ganap na pagkasira para sa lalaking nagtapon lamang sa akin. Halos 45 minuto pagkatapos, pumasok ang aming kotse sa parking lot ng isang elite na gusaling opisina na matatayog sa madilim na kalangitan ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin ng maganda mula sa mga dingding ng salamin ng skyscraper na ito. Ang higanteng gusaling ito, umuksentro ng lahat, ng lihim na operasyon na naiwan ng aking yumaong ama, ang pangunahing punong tanggapan ng isang kumpanya ng pamumuhunan
na kumokontrol sa libu-libong negosyo sa bansang ito. Lumabas ako ng kotse, naglakad sa malawak at tahimik na pangunahing lobby na may mga yapak na malakas na umalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig. Ang mga security guard na nakasuot ng kumpletong uniforme na nagbabantay noong gabing iyon ay agad na tumayo ng tuwid. Yumuko sila nang kasing baba ng kaya nila nang makita ang aking pagdating. Alam na alam nila kung sino ako. Alam nila kung sino ang ganap na pinuno ng marangyang gusaling ito na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso. Ang pribadong elevator ng mga executive ay mabilis na nagdala sa akin sa ika-60 palapag kung saan eksklusibong nagpapatakbo ang pinakarespetadong law firm para lamang sa aking pamilya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Nagpapakita ng mahabang pasilyo na may makapal na maroon na karpet. Naglakad ako ng diretso patungo sa dulong silid. Isang silid na may dobling pinto na gawa sa makapal na mahogany at pinalamutian ng mga klasikong ukit. Nang walang katok, itinulak ko ang gintong door handle hanggang sa bumukas ito ng malawak sa likod ng malaking desk na gawa sa solidong teakwood na napapalibutan ng mga bookshelves na puno ng legal na aklat na umabot hanggang kisame. Nakaupo ang isang matandang lalaki. Naganap ng puti ang buhok. Siya si Ginoong Delfin, ang pinakamatalino, pinakamalupit na abogado sa korte, at ang pinagkakatiwalaan ng aking yumaong ama. Siya ang pangunahing arkitekto na nagdisenyo ng lahat ng legal na proteksyon para sa aming pamilya sa negosyo. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, tumingala si Ginoong Delfin mula sa kanyang salamin sa pagbabasa na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Ang ekspresyon ng kanyang mukha na puno ng mga kulubot ng pagpapasiya ay agad na nagbago nang makita niya akong nakatayo sa pintuan. Inalis niya ang kanyang salamin na may nanginginig na mga kamay. Pagkatapos ay nagmadaling tumayo mula sa kanyang malaking balat na upuan. Ma'am Kirana. Ang kanyang magaspang na boses ay nanginginig sa emosyon at malalim na paggalang. Mabilis siyang lumapit sa akin at yumuko. Diyos ko! Sa wakas ay dumating ka, Ginang. 5 taon na akong nakaupo sa silid na ito. Naghihintay na dumating ang sandaling ito. Mahina akong ngumiti. Sinagot ang tingin na puno ng paghanga ng matandang lalaki. Na itinuring ko ng parang tiyuhin ko. Lumakad ako papalapit sa upuan ng bisita na may balat sa harap ng kanyang desk at umupo ng napaka-elegante. Ang murang palabas ay tapos na. Ginoong Delfin. Sabi ko habang inilalagay ang aking handbag sa desk. Ngayong gabi, ay idinedeklara niya ang legal na paghihiwalay sa akin. Inabot niya ang kanyang gintong bolpen. Pinilit akong pirmahan ng papeles na nag-aalis ng karapatan ko sa ari-arian at itinaboy ako mula sa kanyang bahay na parang asong kalye. Bumuntong hininga ng malalim si Ginoong Delfin, humigpit ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nagpalabas ng kislap ng galit na matagal niyang pinigilan bilang paggalang sa plano ng aking yumaong ama. Ang mayabang at walang utang na loob na lalaking iyon ay talagang naghukay ng sarili niyang libingan. Akala niya ay kontrolado na niya ang lahat matapos ang huwad na shareholders meeting kaninang hapon. Hayaan mo siyang maramdaman na siya ang hari ng mundo ngayong gabi, sabi ko habang sinasandal ang aking likod sa malambot na upuan. Nakatingin ako ng diretso kay Ginoong Delfin. Ngayon, ilabas mo ang mga orihinal na dokumento, oras na upang i-activate ang dead-end clause. Tumango ng matatag si Ginoong Delfin. Balikod siya at lumakad patungo sa isang fireproof steel safe na lihim na nakabaon sa likod ng isang malaking painting sa dingding ng kanyang opisina. Sa pag-ikot ng komplikadong kombinasyon ng mga numero at paglalagay ng kanyang hinlalaki sa biometric scanner, bumukas ang pinto ng steel safe na may tahimik na tunog. Inabot niya ang loob. Inilabas ang isang makapal na itim na leather folder na mukhang napakatanda at iniingatan ng napakasagrado. Ang folder na iyon ay naglalaman ng mga dokumento ng tunay na pagtatatag ng kumpanya ng aking ama. Ang ganap na dokumento na hindi kailanman nalaman ang pag-iral ng aking dating asawa o ng mga bobong direktor na dumidila sa kanyang laway. Maingat na inilagay ni Ginoong Delfin ang folder sa harap ko at dahan-dahan itong binuksan. Ang kakaibang amoy ng lumang papel at makapal na tinta
ay agad na umalingaw-ngaw sa hangin, nagdadala ng mga alaala ng katalinuhan ng aking ama. Tulad ng napakatalinong dinisenyo ng iyong yumaong ama. Pumutol ang boses ni Ginoong Delfin sa katahimikan ng silid. Itinuro niya ang isang mahabang talata na nakaimprenta sa pulang tinta. Ang dead-end clause na ito ay automatikong magiging aktibo at maglalak sa buong sistema kung mangyari ang dalawang bagay. Una, ang pagtatangka ng sapilitang pagkuha ng panlabas na partido. Pangalawa, ang pagsampa niya ng annulment dahil ang bobong lalaking iyon ay nagdeklara ng pagpapawalang bisa ng inyong kasal, ng pasalita at pasulat, at unilateral na sinubukang agawin ang posisyon ng pangunahing direktor. Ang lahat ng kanyang karapatan sa pagboto, walang laman na shares, at kapangyarihan sa kumpanya ay ngayon ay nawala at hindi na legal na balido. Tinitigan ko ang mga hanay ng legal na pangungusap na nakaimprenta ng maayos sa selyadong papel. Ang clause na ito ay isang nakamamatay na bitag na inihanda ng aking ama sa mga anino. Isang ticking time bomb kung balang araw ay maglakas loob na magtaksil ang lalaking pinakasalan ko. At ngayong gabi, ang lalaking iyon ay pumasok lamang sa bitag habang tumatawa ng malakas. Labis niyang ipinagmamalaki ang kumpanya na inakala niyang iniligtas niya mula sa pagkasira. Sabi ko, sa napakahina at nakamamatay na tono, ang aking mga daliri ay humaplos sa gilid ng makasaysayang dokumento. Nakalimutan niya. O marahil ay napakabobo niya. Upang mapagtanto na sa nakaraang 3 taon, ang kanyang kumpanya ay nakaligtas lamang dahil sa lihim na financial injection mula sa aming investment company. Akala niya ang pera na dumadaloy sa kanyang kaban ay pera mula sa mga dayuhang investor na humahanga sa kanyang henyo. Eksakto, ginang, dagdag ni Ginoong Delfin habang naglalabas ng isa pang dokumento mula sa kanyang drawer. Sa pagkakataong ito ay naglalaman ng mga detalye ng higanting daloy ng pondo. Ang Dirgantara Group Investment Company na iyong pinamunuan mula sa likod ng mga eksena ay nagbuhos ng daan-daang bilyong piso para lamang takpan ang mga butas ng utang na nilikha niya dahil sa kanyang kasakiman sa negosyo. Kung walang pondo mula sa iyo, ang kanyang kumpanya ay isang walang laman na shell lamang na nabubulok mula sa loob. Tinitigan ko ang mga mata ng matandang abogado na may matalim na titig. Napakatahimik at kasing lamig ng isang tipak ng yelo sa North Pole. Bawiin mo ang lahat ngayong gabi. Huwag kang mag-iwala ng 1 sentimo para sa kanya. Ngumiti si Ginoong Delfin ng bahagya. Isang ngiti na puno ng nakamamatay na kasiyahan. Lahat ng pondo ay ginarantiyahan sa ilalim ng katayuan ng walang collateral na pautang na legal na mababawi anumang oras ng pangunahing nagpapautang. Kung babawiin natin ito ngayong gabi, ang cash flow ng kanyang kumpanya ay magigiba sa loob ng ilang segundo. Bababa ang presyo ng kanyang shares sa pinakamababang punto. Sa sandaling bukas ang stock market bukas ng umaga. At ang pinakagandang bahagi, agad nakukumpiskahin ng bangko ang lahat ng kanyang personal na ari-arian. Dahil isinangla niya ang kanyang marangyang bahay para sa isang huwad na proyekto noong nakaraang buwan. Gawin mo na ngayon! Utos ko ng walang bahagyang pag-aalinlangan sa aking puso. Ilipat ang lahat ng mahahalagang ari-arian, patente ng teknolohiya, at sariwang pondo pabalik sa pangunahing account ng Dirgantara Group. Mag-iwan ka lang ng isang walang laman na shell na puno ng mga utang para sa kanya. Hayaan mo siyang magising bukas ng umaga bilang ang pinakamahirap at pinakamiserableng lalaki sa lungsod na ito. Hindi nag-aksaya ng kahit 1 segundo si Ginoong Delfin. Agad siyang umupo sa harap ng kanyang personal na computer na may 3 malalaking monitor. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nagtatype ng isang serye ng high-level authorization codes na direktang konektado sa international banking system at sa stock market data center. Ang silid ay naging tahimik. Tanging ang tunog ng antik na orasan sa dingding na patuloy na bumibilang at ang tunog ng pag-type sa keyboard ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Pinanood ko ang pangunahing monitor
na nagpapakita ng mahinang asul na ilaw sa kulubot na mukha ng matandang abogado. Mabilis at tiyak na gumalaw ang progress bar ng paglilipat ng pondo. 20%, 50%, 80%. Isang mataas na tunog ng pagring mula sa speaker ng computer ang pumutol sa katahimikan ng silid. 100%. Tapos na ang paglipat. Tapos na, Ma'am Kirana. Ulat ni Ginoong Delphine habang iniikot ang kanyang monitor patungo sa akin upang makita ko mismo ang patunay. Ang pondo na nagkakahalaga ng 500 bilyong piso ay matagumpay na naibalik ng buo mula sa account ng kumpanya ng iyong dating asawa. Kasabay nito, ang pagpapatupad ng dead-end clause ay naipadala na sa electronic sa data center ng kagawaran ng hustisya. Bukas ng umaga, legal, wala na ang lalaking iyon. Wala na siyang karapatan kahit na pumasok lang sa glass door ng lobby ng sarili niyang kumpanya. Bumuntong hininga ako ng malalim. Hinayaan kong bumuka ang aking dibdib. Dahan-dahang nawala ang mabigat na pasanin. Na 5 taon nang bumabara sa aking puso. Diyos ko, ang mahabang paghihintay na puno ng pang-iinsulto at pangungutya ay sa wakas ay naging matamis na bunga. Tiyak na ngumingiti ang aking ama sa langit. Nakikita ang kanyang maliit na anak na babae na naghiganti sa isang napakaayos at eleganteng paraan. Kinuha ko ang porselanang tasa ng chamomile tea na inihanda na ng assistant ni Ginoong Delphine. Dahan-dahan akong sumipsip. Ang mainit na likido ay dumaloy sa aking lalamunan. Nagdadala ng pambihirang kapayapaan sa kalooban. Sa labas, lalong lumalakas ang ulan, bumabagsak sa salamin ng bintana ng silid nang may malakas na ritmo. Tila nagtatrabaho ang universo para linisin ang lahat ng dumi, pagtataksil, at pagkukunwari na nakapalibot sa aking buhay. Tumingin ako sa labas ng higanting bintana. Nakikita ang malawak na kumikinang na ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa isang sulok ng lungsod na ito, tiyak na tumatawa ang aking dating asawa, nagdiriwang ng kanyang gabi ng kalayaan na may labis na kayabangan. Hindi niya kailanman napagtanto na ang sahig na kanyang tinatapakan ay kinuha at sinira ko lang sa maliliit na piraso. Bukas ng umaga, pupunta siya sa pulong para sa paglagda ng kontrata kay Ginoong Alfonso. Pupunta siya na may nakataas na dibdib, nakasuot ng kanyang mamahaling Amerikana. Dala ang kanyang ambisyon na andinatuong pungtong bilyong piso upang maging isang bagong bilyonaryo. At bukas, personal akong dadalo sa silid na iyon upang durugin ang kanyang natitirang dignidad hanggang sa wala nang matira. Kahit kasing liit ng isang butil ng alikabok, ang sikat ng araw sa umaga ay sumiksik sa mga puwang ng sutlang kurtina ng aking silid, pinapalitan ang gabing may bagyo ng isang napakaliwanag na umaga. Tumayo ako ng tuwid sa harap ng malaking salamin na umabot mula sa sahig hanggang sa kisame, nakatitig ng matalim sa aking refleksyon, na ngayon ay ganap na naiiba. Sa nakaraang 5 taon, ang malaking salamin na ito ay nakakuha lamang ng anino ng isang masunuring babae na laging nakasuot ng simpleng damit. Isang kaawa-awang asawa na patuloy na yumuyuko at nilulunok ang lahat ng uri ng pang-iinsulto upang mapanatili ang isang pekeng pamilya. Ngunit ngayong umaga, ang anino na tumitingin pabalik sa akin ay ang tunay na Kirana, ang nag-iisang tagapagmana ng higanteng Dirgantara Group Business Empire. Inilagay ko ang maroon na lipstick sa aking mga labi ng dahan-dahan, at nang may pagpapasiya, sinuklay ko ang aking mahabang itim na buhok hanggang sa bumagsak ito ng perpekto sa aking mga balikat. Pagkatapos ay isinuot ang isang itim na business suit ng babae, na sadyang tinahi ng isang top-class designer. Ang mga pulang sapatos na mataas ang takong nasuot ko ay malakas na umalingaw-ngaw sa katahimikan habang lumalabas ako, nagpapahayag ng ganap na kapangyarihan at awtoridad na matagal nang natutulog sa loob ko. Ang umagang ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagbabago ng araw, kundi ang simula ng isang paghihiganti na mananatili sa kasaysayan ng kayabangan ng aking dating asawa, si Mateo. Eksaktong 6:00 ng umaga, ang makintab na itim na marangyang kotse na nagdala sa akin ay tahimik na dumausdos sa ground floor ng skyscraper ng aking pamilya. Lumabas ako nang may mahigpit na bantay mula sa ilang lalaking nakasuot ng madilim na uniforme.
naglalakad sa lihim na pasilyo, na direktang konektado sa pangunahing control room. Sa pinakamataas na palapag ng gusaling ito, ang silid na iyon ay napakatahimik. Mayroong malamig na air conditioner. At ang mga dingding nito ay puno ng dose-dosenang malalaking high-tech na monitor. Tahimik na nakaupo si Ginoong Delphine doon, naghihintay sa akin, sumisip-sip ng kanyang itim na kape habang ngumingiti ng may kahulugan sa aking pagdating. Ibinigay niya ang isang senyas ng kamay sa pinakamalaking monitor sa gitna ng silid. Ang high-resolution screen ay nagpapakita ng live broadcast mula sa mga nakatagong surveillance camera na matagal ko nang ipinag-utos na ikabit sa bawat sulok ng opisina ng kumpanya ni Mateo. Ang high-tech na teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa akin na hindi lamang makita ang bawat galaw na nangyari doon, kundi pati na rin marinig ang bawat hininga at pag-uusap nila na may napakalinaw na kalidad ng tunog. Dahan-dahan akong nag-cruise ng binti. Sumandal ng komportable sa malambot na upuan ng balat, at tinitigan ng screen na may tingin na kasing lamig ng isang tipak ng yelo. Doon, sa marangyang silid ng pangunahing direktor, si Mateo ay pumasok ng may napakayabang na paglalakad. Nakasuot siya ng mamahaling navy blue na suit na binili niya noong nakaraang linggo. Isang kasuotan na ang presyo ay katumbas ng taunang sahod ng ilang empleyado niya. Siyempre, binili ang suit na iyon gamit ang credit card, na ang bill ay laging binabayaran ng buo ng aking kumpanya. Bawat katapusan ng buwan, ang mukha ng lalaki ay nagningning, nagpapalabas ng ilusyon ng tagumpay na nakakasulasok tingnan. Akala niya ay matagumpay niyang itinapon ng asawang itinuturing niyang linta at ngayon ay handa na siyang lupigin ang buong mundo ng negosyo. Hindi niya alam na ang mamahaling leather chair na kanyang inuupuan, ang teak wood table kung saan niya inilagay ang kanyang briefcase, at maging ang hangin na kanyang nilalanghap sa loob ng gusali, ay pawang akin. Sa pamamagitan ng loudspeaker sa control room, narinig kong tinawag ni Mateo ang lahat ng kanyang senior staff para magkaroon ng emergency meeting ngayong umaga. Dose-dosenang tao ang nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina, na may tensyonadong mukha at nanginginig na mga yapak. Tumayo si Mateo sa dulo ng meeting table. Tinitigan sila isa-isa na may mapanuring tingin. Para bang sila ay maliliit na insekto sa ilalim ng kanyang sapatos. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang itinuro si Mang Berto, isang matandang operations manager, na nagtrabaho ng husto upang itayo ang pundasyon ng kumpanya mula pa sa simula. Si Mang Berto ay isang napakatapat na tao, isa sa kakaunting tao na laging naglakas loob na paalalahanan si Mateo na huwag aksayahin ang pera ng kumpanya para sa sariling kasiyahan. Sa malakas na boses at puno ng labis na kayabangan, pinatalsik ni Mateo ang nasa edad ng lalaki sa harap ng lahat, nang walang awa. Sumigaw si Mateo, na may ugat na nakaumbok sa leeg, na ang kumpanya ay nasa bagong panahon na. Isang ginintuang panahon, kung saan wala ng lugar, para sa mga matatandang may makitid na pag-iisip, na marunong lang magtipid ng barya. Pinatalsik niya si Mang Berto noon din. Inutusan ng security guard na kaladkarin ang nanginginig na matandang lalaki palabas ng gusali, nang hindi nagbibigay ng kahit isang sentimo ng severance pay. Ang ibang staff ay yumuko lamang sa takot. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita upang ipagtanggol ang kanilang kasamahan na tinrato ng napakawalang tao. Tuwang-tuwa si Mateo. Labis na nagtamasa sa takot, na sadyang ipinunla niya sa silid na iyon. Ngunit, ang kanyang mayabang na tawa ay biglang natigil nang marahas na sinipa ang pinto mula sa labas. Ang kanyang pinagkakatiwalaang financial manager ay tumakbo papasok na humihingal, na para bang hinabol ng anghel ng kamatayan. Puting-puti ang mukha ni David, at basang-basa ang kanyang katawan ng malamig na pawis. Bagamat nakasindi ng buo ang air conditioner, nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang tablet computer na may maliwanag na screen. Hindi pinansin ni David ang galit na tingin ni Mateo dahil sa paglakas loob niyang gambalain ang mahalagang pulong. Sa isang namamaos at nanginginig na boses, iniulat ni David na ang lahat ng balanse sa lahat ng pangunahing account ng kumpanya ay biglang naging zero. Walang isang sentimo man lang ang natira doon. Higit pa rito, ipinaliwanag ni David nang may pagpapanik na tinanggihan ng banking system ang lahat ng kanilang access
na nagpakita ng kumikislap na pulang babala na ang account ay unilateral na na-freeze ng pangunahing nagpapautang at ang lahat ng pondo na nagkakahalaga ng 500 bilyong piso ay sa pilitang ibinalik noong hating gabi. Ang silid na ipinapakita sa monitor ay naging tahimik na parang sementeryo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mateo. Nagpipigil ng hininga at naghihintay sa reaksyon ng pinunong kanina lang ay nagmamayabang. Imbis na magpanik o magalit, bahagyang umungol si Mateo at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Ang tawa na umalingaw-ngaw nang malakas sa aking control room ay tunog na napakabobo at napakaawa-awa. Lumakad si Mateo at marahas na hinawakan sa balikat si David. Tinawag ang kanyang financial manager na isang mahina ang loob na tao na masyadong madaling magpanik. Nang may buong kumpiyansa at nagpapahiwatig ng paghamak, sinabi ni Mateo na tiyak na isa lamang itong karaniwang error sa banking system o isang regular na proseso ng pagpapanatili ng server na nagkataon na nangyari ngayong umaga. Tinalikuran niya ng buo ang katotohanan na ang kanyang kumpanya ay kinuha na ng husto hanggang sa ugat. Mayabang na sinabi ni Mateo kay David na huwag nang mag-iyak-iyak na parang bata dahil ngayong tanghali ay pipirmahan nila ang isang malaking kontrata ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng 150 bilyong piso kay Ginoong Alfonso. Labis siyang kumpiyansa na ang perang pampuhunan ay agad na darating at sasaklaw sa lahat ng problema na kinakatakutan ng kanyang staff. Tinuro pa nga ni Mateo ang mukha ni David. Nagbabantang sisantihin din siya kung maglakas loob ang lalaki na sirain muli ang kanyang magandang kalooban ngayong napakahalagang araw. Pinatalsik niya ang lahat ng staff mula sa kanyang opisina na may paghamak na kaway ng kamay. Inutusan silang maghanda agad para salubungin ang pagdating ng mga kinatawan ng Dirgantara Group na may red carpet at pinakamarangyang handaan. Mula sa likod ng salamin sa aking control room, mahina akong ngumiti, isang ngiti na mas malamig pa sa snowstorm. Diyos ko, ang kayabangan ng lalaking ito ay talagang nagbulag sa kanyang mga mata, nagpabingi sa kanyang mga tainga, at nagpatay sa lahat ng kanyang katinuan. Niyakap pa rin niya. Sumasayaw ng masaya sa isang marupok na tulay na pinutol ko na ang lubid kagabi. Hindi niya alam na ang kinatawa ng Dirgantara Group na labis niyang hinihintay. Ang figura ng anghel na tagapagligtas na labis niyang ipinagmamalaki ay ang parehong babae na itinapon niya kagabi, na parang tumpok ng basura. Matatalim ang tingin ko sa kanyang bobong mukha sa screen. Binibilang ang bawat segundo ng oras na natitira patungo sa kanyang ganap na pagkasira. Isinarandal ko ang aking likod sa marangyang upuan ng balat, sa silid ng kontrol na may mahinang ilaw. Ang aking mga mata ay nakatuon pa rin sa malaking monitor na nagpapakita ng mukha ni Mateo. Ang lalaki na sa nakaraang 5 taon ay tinawag kong asawa. Ang lalaki na laging kong pinaglilingkuran ng buong debosyon nang hindi nagrereklamo. Ngayon ay mukha na lamang siyang isang sirko na clown na sumasayaw sa entablado ng kanyang sariling pagkasira. Napakalamig ng silid na ito. Kasing lamig ng aking puso na nagyelo sa bawat pang-iinsulto at pangungutya na ibinato niya sa akin kagabi. Kinuha ko ang tasa ng chamomile tea na nagsisimula ng lumamig sa salamin na mesa. Dahan-dahan itong sinisip-sip habang nilalasap ang pait na dumadaloy sa aking lalamunan. Ang pait na ito ay wala kung ihahambing sa sakit na kailangan kong lunukin sa loob ng maraming taon na nakatira sa ilalim ng parehong bubong sa pamilyang iyon na parang linta. Ang katahimikan sa control room ay biglang naputol ng malakas na pag-vibrate ng aking lumang cellphone na sadyang inilagay ko sa sulok ng mesa. Ang cellphone na may basag na screen sa ilang bahagi na laging pinagtatawanan ni Mateo at ng kanyang mommy. Tuwing nakikita nila akong gumagamit nito, maliwanag na umilaw ang lumang screen. Nagpakita ng notification ng papasok na mensahe mula sa isang numerong kilalang kilala ko, ang numero ni Mateo. Dahan-dahang lumapat ang sulok ng aking labi, bumuo ng isang mapanuyang ngiti na puno ng madilim na antisipasyon. Sa isang dahan-dahan at sinusukat na galaw, ibinalik ko ang aking tasa ng tsaa sa mesa at kinuha ang lumang cellphone. Ang aking payat na mga daliri ay humaplos sa basag na screen
Binuksan ang mahabang text message na ipinadala lamang ng mayabang na lalaki. Ang mga pangungusap na nakasulat sa screen ng aking cellphone ay talagang sumasalamin sa kung gaano kasama ang kaluluwa ni Mateo. Sinulat niya ang mensahe na puno ng kayabangan, na para bang siya ang hari ng mundo, na nakatingin sa isang maruming langgam sa ilalim ng kanyang sapatos. Binasa ko ang bawat salita ng mahina sa loob ng aking isip. Nilalasap ang bawat lason na sinubukan niyang ipasok sa aking isip. Ang mensahe ay nagsasaad, "Hoy, mahirap na babaeng walang alam. Ngayon ang pinakamakasaysayang araw sa aking buhay at sa aking kumpanya. Ngayong alas 12 ng tanghali, pipirmahan ko ang isang kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso sa Dirgantara Group. Ipinadala ko ang mensaheng ito hindi dahil sa may pakialam ako sa iyo. Ngunit gusto kong pumunta ka at tingnan mismo kung gaano ako kataas lumipad matapos itapon ang isang linta na tulad mo sa aking buhay. Halika rito, pulubi!" Tumayo ka sa sulok ng lobby na parang pulubi. Sino ang nakakaalam? Baka maging mabait ako at utusan ang aking staff na itapon ang mga tira-tirang pagkain ng aming marangyang catering sa iyo. Para malaman mo na, ang pag-alis sa aking bahay ay ang pinakamalalang pagkakamali na nagawa mo sa buong buhay mo. Tinitigan ko ang nakakadiri na mga pangungusap sa nakakakilabot na katahimikan. Walang kahit isang patak ng luha ang bumagsak sa aking pisngi. Walang bigat sa dibdib, tulad ng dati kong nararamdaman, tuwing hinahamak niya ako gamit ang kanyang matatalim na salita. Ang nasa aking dibdib ngayon ay isang nagliliyab na apoy ng paghihiganti na sumunog sa natitirang awa na marahil ay nakatago pa rin sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Diyos ko, napakabiro naman ng pagganap ng tadhana. Masigasig na inanyayahan ni Mateo ang isang pulubi na dumating upang makita ang kanyang rurok ng tagumpay. Nang hindi man lang napagtanto sa loob ng isang segundo na ang pulubi na kanyang hinahamak ay ang siyang ganap na kumokontrol sa hininga at buhay ng kanyang kumpanya. Bago ko pa man isara ang screen ng cellphone, isang mensahe pa ang dumating kasunod ng mensahe ni Mateo. Sa pagkakataong ito ay mula kay Ginang Rosario. Ang aking dating biyenan na ang bibig ay mas nakakalasong kaysa sa anumang kobra. Agad kong pinatugtog ang voice message na tumatagal ng 1 minuto nang walang pag-aalinlangan. Ang matinis at boses ng nasa edad ng babae ay agad na pumuno sa aking control room. Napakayabang at puno ng nakakasakit na panunuya. Sabi niya na may matinis na tawa na sadyang ginawa-gawa. "Hoy, babaeng probinsyana. Umiiyak ka siguro sa gutom sa tabi ng kalsada ngayon, no?" Sadyang pinapunta ni Mateo sa opisina ngayon. "Gusto kong makita mo mismo kung gaano katagumpay ang anak ko matapos makalaya sa sumpa ng iyong kahirapan at kabobohan. Suot mo lang ang pinakalumang damit mo. Dahil iyon ang tunay mong klase. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa aming red carpet. Kailangan mo lang manood mula sa malayo na parang gutom na aso sa lansangan." Pinatay ko ang screen ng aking cellphone at ibinalik ito sa mesa ng napakahinahon. Tunay na isang pamilya na napaka-compatible sa kanilang walang basehan na kayabangan. Talagang inakala nila na ako ay lubusang nawasak sa labas. Nagdaramdam sa aking kapalaran dahil sa pagkawala ng isang lalaking itinuturing nilang prinsipe. Tumayo ako mula sa aking engrandeng upuan, naglakad ng may katiyakan, patungo sa aking pribadong dressing room na direktang konektado sa control room na ito. Ngayong araw ay hindi ako darating bilang isang itinataboy na asawa na umiiyak at nagmamakaawa ng kapatawaran. Hindi ako darating na nakasuot ng kupas na damit na laging ginagawa nilang panunuya sa tuwing may kaganapan sa pamilya. Ngayong araw ay darating ako bilang ang pinaka-nakakatakot at pinakamasamang bangungot sa kanilang buhay. Sa dressing room na nililiwanagan ng marangyang kristal na chandelier, inihanda na ng aking personal na assistant ang lahat ng kailangan ko ng perpekto. Isang set ng itim na business suit ng babae na gawa ng isang kilalang designer mula Paris ang nakasabit doon. Ang eleganteng itim na kulay ay sumisimbolo sa pagluluksa. Ngunit syempre, hindi pagluluksa para sa akin, kundi pagluluksa para sa pagkamatay ng kumpanya ni Mateo. Hinayaan kong hawakan ng mga profesional na makeup artist ang aking mukha
Binigyan ako ng isang matatag, matalim na makeup na nagpapalabas ng ganap na awtoridad. Ang aking mga labi ay pinahira ng pulang kulay na sumisimbolo sa katapangan at ganap na kapangyarihan na hindi maaring tutulan ng sinuman. Ang aking mahabang buhok na sa loob ng 5 taon ay nakatali lamang ng basta-basta kapag nililinis ang sahig ng bahay ni Mateo. Ngayon ay modernong inayos ng napakaayos, hindi nag-iwan ng kahit isang buhok na magulo. Ang 10 sentimeter na itim at makintab na sapatos na may mataas na takong ay bumalot sa aking mga paa. Nagbibigay ng malakas na impresyon ng pananakot sa bawat hakbang na ginagawa ko. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Ang figura ng isang mahinang babae na laging yumuyuko sa takot kapag sinisigawan ni Mateo at ng kanyang mami ay patay na at nakalibing ng malalim. Ang nakatayo ng tuwid at nakatingin pabalik mula sa salamin ngayon ay ang nag-iisang tagapagmana ng Dirgantara Group, ang figura ng isang hindi nakikitang business monster na kinatatakutan ng lahat ng conglomerate sa bansang ito. Hinawakan ko ang bihira at asul na diamante. Nakuwintas na maganda ang pagkakalagay sa aking leeg. Isang mahalagang regalo mula sa aking ama na matagal kong itinago sa ilalim ng aking aparador sa loob ng 5 taon upang mapanatili ang napakarupok at madaling masaktan na dignidad ni Mateo. Ngayon, hindi ko na kailangang itago ang aking tunay na liwanag para lamang ang isang kaawa-awang alitaptap na tulad ni Mateo ay makaramdam na siya ang pinakamaliwanag sa madilim na silid. Sa mga yapak na elegante at umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, lumabas ako patungo sa pangunahing labi ng aking pahibadong gusali. Doon, isang tsuper na nakasuot ng maayos na suit ang nakatayo na. Binubuksan ang pinto ng isang bagong modelong itim na marangyang sedan na hindi kayang bilhin ni Mateo sa buong buhay niya, kahit na ibenta niya ang lahat ng kanyang organ. Pumasok ako sa loob ng cabin ng kotse, ng napaka-elegante at tahimik. Ang mabangong amoy ng premium na balat at ang malamig na aircon ay agad na sumalubong sa akin. Inisandal ko ang aking ulo sa napakalambot na una ng upuan. Nakatingin sa labas ng madilim na salamin, habang dahan-dahang gumagalaw ang kotse sa mga lansangan ng kabisera, na nagsisimula ng abala sa trapiko. Patuloy na tumatakbo ang oras, dala ang gulong ng marangyang kotseng ito, palapit ng palapit sa gusali ng kumpanya ni Mateo, na malapit ng maging abo. Sa screen ng tablet computer na hawak ko sa aking 2 kamay, malinaw kong nakikita ang live broadcast mula sa mga lihim na surveillance camera sa lobby ng opisina ni Mateo. Isang 20 metrong red carpet ang inilatag ng labis na sobra-sobra sa pangunahing pasukan. Duse-dusenang mga puting rosas ang nakahanay ng maayos sa kaliwa at kanan ng kalsada. Ang mga staff ay nakatayo ng matigas, tensyonado ang mukha, nagpipigil ng hininga. Samantala, si Mateo at Ginang Rosario ay nakatayo sa unahan na may malawak na ngiti na napakadiri tingnan sa aking mga mata. Nakatayo sila doon, naghihintay sa pagdating ng kanilang tagapagligtas ng puno ng pag-asa, handang ipagdiwang ang isang huwad na tagumpya na inihanda ko na ang libingan kagabi pa. Hintay lang Mateo, hintay lang. Ginang Rosario, ang pulubi na inanyayahan ninyo, ng puno ng kayabangan, ay darating na upang tuparin ang lahat ng inyong kahilingan. Ang aking marangyang kotse ay tahimik na dumausdos sa mga lansangan ng kabisera. Inisolasyon ako mula sa ingay ng labas ng mundo. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang mensahe ang dumating mula sa aking personal na assistant na nasa VIP van sa likod ng aking sasakyan. Sinabi niya na ang aking custom-made na pangunahing gown ay dumating lamang mula sa legendary boutique sa Milan, Italy. Sa simula, plano kong magsuot ng itim na suit upang sumimbolo sa pagluluksa para sa pagkasira ng kumpanya ng aking asawa. Ngunit matapos itong isipin muli, ang itim ay masyadong tahimik at masyadong formal para sa ganito kalaking paghihiganti. Ngayon ay hindi araw ng libing, kundi araw ng koronasyon. Kailangan akong dumating bilang isang reyna, napuputulan ng ulo ng isang taksil, sa gitna ng lungsod. Agad kong inutusan ang tsuper na iparada sandali ang kotse
lumipat sa aking van, at magpalit ng damit. Pinili ko ang isang mahabang pulang sutlang damit na nagliliyab, na pinagsama sa purong gintong burda na may disenyo ng isang malaking phoenix na nakakapakpak. Ang damit ay bumalot sa aking hubog ng katawan ng perpekto. Nagpapalabas ng aura ng ganap na dominasyon, walang limitasyong kapangyarihan at tunay na kayabangan na hindi kailanman matutularan ng sinuman sa pamilya ni Mateo. Habang inaayos ko ang aking hitsura, patuloy na nag-e-ere ang screen ng tablet sa aking mga kamay ng tanawin ng party sa lobby ng kumpanya ng aking asawa. Ang silid na karaniwang mukhang nakakainip ay ngayon ay ginawa ng isang banquet hall na sinusubukang magmukhang marangya. Bagamat sa aking paningin ay lahat ay mukhang mura at malungkot, ang mga gawa-gawang chandelier na kristal na malinaw na inupahan mula sa isang low-end na vendor ng dekorasyon ay nagpapalabas ng madilaw na ilaw, sinusubukang tularan ang tunay na karangyaan na madalas kong nakikita sa aking pagkabata. Ang mga tunog ng klasikong musika ay umaalingaw-ngaw mula sa grupo ng mga musikero sa sulok ng silid, nagpapatugtog ng mga eleganteng himig na, sa kasamaang palad, ay hindi makatago sa amoy ng kaplastikan sa hangin. Sa gitna ng silid na iyon, nakatayo si Mateo, na may nakataas na dibdib, nakasuot ng makintab na kulay abo na Amerikana, na inakala niyang nagpapakita sa kanya bilang isang batang bilyonaryo. Hawak niya ang isang kristal na baso na may sparkling wine na patuloy niyang ipinagyayabang bilang mamahaling champagne mula France sa kanyang mga kanegosyo. Namumula ang kanyang mukha sa huwad na pagmamalaki, napapalibutan ng maliliit na negosyante na nakatingin sa kanya na may inggit at paghanga na ganap na pekeng. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Sadyang nilakasan niya upang marinig ng lahat ng sulok ng silid ang kanyang kayabangan. Dapat ninyong malaman, sabi niya, sa isang mayabang na tono na nakakasuka sa aking tiyan. Ang pangunahing kinatawan at isang mataas na opisyal mula sa Dirgantara Group ay darating ngayong gabi upang personal na pirmahan ang isang kontrata sa pamumuhunan na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso sa akin. Nakikita nila ang napakagandang potensyal ng pamumuno sa akin. Ang kumpanyang ito ay malapit ng maging numero 1 higanteng negosyo sa bansang ito. At lahat kayo ay napakapalad na narito upang maging saksi sa aking pagbangon. Tumawa ng malakas si Mateo, isang tawa na napakawalang laman, sakim at nakakasuka. Sa kabilang sulok malapit sa dessert table, abala rin si Ginang Rosario sa paghahanap ng atensyon. Nakasuot siya ng isang nakakasilaw na berdeng modernong Filipiniana, kumpleto sa malalaking imitasyon na alahas na ginto na nakatambak sa kanyang leeg at sa kanyang dalawang pulso. Nakikipagsalamuha siya sa kanyang mga kumare sa alta lipunan. Ipinagyayabang ang tagumpay ng kanyang anak, habang hindi nakakalimot na maglagay ng matalim na pang-iinsulto sa akin. Ang anak kong si Mateo ay henyo mula pa ng ipanganak, sabi ni Ginang Rosario sa isang matinis na tono na nakakasakit sa tenga. Napakalungkot, kailangan niyang makulong sa isang kasal, sa isang walang silbing pulubi na babae na marunong lang maglinis ng sahig at umiyak. Kaninang umaga, naglakas loob pa ngang tumakas ang mahirap na babae sa bahay dahil nagtatampo. Hayaan na lang siyang magutom sa lansangan. Bukas ng umaga ay gagapang din siya pabalik at magmamakaawa ng kapatawaran habang hinahalikan ng aking mga paa. Nang marinig ang pang-iinsulto, dahan-dahang lumabas ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi na pinahiran ng pulang lipstick. Sa wakas, lumiko ng matalim ang aking marangyang kotse, papasok sa bakuran ng kumpanya ni Mateo. Agad na nakuha ng mga security guard na nakatayo sa harap ng pasukan ang atensyon ng malambot, ngunit malakas na dagundong ng 12-tot cylinder na makina. Sa pamamagitan ng madilim na salamin ng aking sasakyan, nakita ko ang pagpapanik at sabay na kagalakan na sumabog sa mukha ni Mateo nang tumakbo ang kanyang aide patungo sa kanya. May binulong ang aide sa tenga ng aking asawa. Sinasabing dumating na ang sasakyan ng VIP mula sa Dirgantara Group. Agad na ibinaba ni Mateo ang kanyang baso. Nang napakabilis na bahagyang tumapon ang laman nito sa mesa, abala siya sa pag-aayos ng kanyang mumurahing Amerikana.
Pagkatapos ay nagbigay ng panic signal sa kanyang mommy at sa lahat ng mga direktor upang magmadaling pumunta sa harap ng pangunahing pasukan. Ang katawa-tawa na 20-meter na red carpet ay nakalatag sa harap mismo ng gulong ng aking kotse, na ngayon ay huminto, nang napakinis ng walang anumang pagyanig. Ang party ambience na kanina'y maingay sa tawa, musika, at kalansing ng mga baso, ay biglang nagbago, naging isang nakakakilabot na katahimikan. Daan-daang pares ng mata ang nakatitig sa pinto ng aking sasakyan. Nagpipigil ng hininga. Naghihintay na bumaba ang figura ng Diyos na tagapagligtas na magtataas ng katayuan ng pamilya ni Mateo sa ikapitong langit. Bumaba ang aking personal na tsuper mula sa kanyang upuan, bihasa sa pagmamaneho. Lumakad siya sa harap ng kotse na may matatag na postura na ala military bodyguard, pagkatapos ay binuksan ang pinto sa aking tabi nang may malalim na paggalang. Ang mga flash ng kamera ng mga litratista na sadyang inupahan ni Mateo ay kumikinang na ng maliwanag. Handang irehistro ang makasaysayang sandaling ito. Dahan-dahan at may buong kalkulasyon. Inilabas ko ang aking kaliwang paa mula sa loob ng kotse. Ang aking mataas na sapatos na kulay ginto na may daan-daang tunay na kristal ay agad na nagpalabas ng nakakasilaw na ilaw sa buong lobby. Sa susunod na segundo, tumayo ako ng tuwid at ganap na lumabas mula sa malamig na kabin ng kotse. Ang katahimikan na kanina'y puno ng antisipasyon at paggalang ay nagkawasak-wasak. Agad na naging matinding pagkabigla na nagparalisa sa katinuan ng lahat. Tila sa pilitang hinugot ang hininga ng bawat tao sa silid na iyon. Ang pulang sutla at gintong damit na suot ko ay elegante ang pagkakababa, sumasayad sa karpet. Binibigyang diin ang ganap na dominasyon na nagpapakita sa lahat ng kababaihan sa silid na iyon na parang mga simpleng katulong. Ang aking mahabang buhok na nakasanggol ng moderno ay nagpapakita ng perpekto sa aking mahabang leeg, kung saan ang pinakabihirang asul na diamante na kuwintas sa mundo ay maganda ang pagkakalagay. Ang kinang ng tunay na karangyaan na nagmumula sa aking katawan ay nagpapalitaw sa mga imitasyon na gintong alahas ni Ginang Rosario na hindi hihigit sa mumurahing plastik na basura. Tinitigan ko ng diretso ang karamihan. Agad na itinuon ang aking tingin kay Mateo, na ngayon ay nakatayo ng matigas na may kalahating bukas na bibig. Ang mga mata ng aking mayabang na asawa ay lumaki ng husto. Para bang halos tumalon ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket. Ang kanyang mukha na ilang segundo pa lang ay namumula sa pagmamalaki ay biglang naging maputlang maputla na parang kumot ng patay. Ang kanyang mga kamay na nakataas pa rin sa hangin para magbigay ng pagbati sa VIP guest ay nanginginig ng husto. Para bang ang lahat ng daloy ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naging yelo. Sa tabi niya, si Ginang Rosario ay mukhang tinamaan ng kidlat ng paulit-ulit sa kalagitnaan ng araw. Ang kanyang murang feathered fan ay nahulog sa sahig nang hindi niya namalayan. Ang bibig ng matandang babae ay nanginginig na nagmumukha na may ginagawang dasal nang hindi makapaglabas ng kahit isang tunog. Nagliyab ang kanyang mga mata habang sinusubukang intindihin ang pinakaimposibleng katotohanan na ngayon ay nakatayo, ng matayog at puno ng dignidad sa harap ng kanyang mga mata. Humakbang ako ng napakabagal at may buong kalkulasyon. Ang karangyaan ng isang tunay na pinuno ay nagmumula sa bawat galaw ko. Hinayaan kong sumayad ang dulo ng aking pulang gintong damit sa pulang karpet na sadyang inihanda nila upang salubungin ang kanilang sariling pagkasira. Bawat kalansing ng aking gintong takong sa sahig ng marmol ng lobby ay umalingaw-ngaw ng napakalakas. Para bang iyon ang tunog ng ticking clock ng kamatayan na bumibilang sa natitirang buhay ng kumpanyang ito. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita nang may pagpapanik at pagkalito. Nagtanong sa isa't isa kung sino ang figura ng kaakit-akit na diyosa na bumaba mula sa marangyang kotseng ito. Alam nilang lahat na ang asawa ni Mateo ay isang babaeng gusgusin, tahimik, at walang halaga na hindi karapat-dapat na naroroon sa isang engrandeng kaganapan na tulad nito. Ngunit alam ni Mateo, batid na batid ng aking napakasakim na asawa kung sino ang nakamamatay na babae na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tinigil ko ang aking mga yapak eksaktong 1 metro sa harap ng kanyang putlang mukha
Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa na may paghamak. Ang pagkadiri na tingin na sa loob ng 5 taon ay laging ibinibigay niya sa akin tuwing ako ay naghahain ng pagkain sa kanya. Ang amoy ng takot at desperasyon na dumadaloy ng husto mula sa mga pores ng katawan ni Mateo ay napakatamis sa aking pang-amoy. Ngayong gabi sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng party na kanyang ipinagmamalaki, lunukin ko ang kanyang buong dignidad. Sisirain ang kanyang kayabangan at sisiguraduhin na aalalahanin niya ang pulang gintong damit na ito bilang ang kulay ng impyerno na magpapahirap sa kanya sa buong buhay niya. Ang katahimikan na nakakasakal ay bumalot pa rin sa pangunahing lobby ng marangyang hotel na ito. Walang sino man ang naglakas loob na huminga. Nang malalim, ang mga mata ni Mateo ay nakamulat pa rin na nakatingin sa akin, nagpapalabas ng pinaghalong ganap na takot at malalim na pagkalito. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais sa noo ng aking mayabang na asawa. Dahan-dahang dumadaloy sa kanyang sentido at sumisira sa kanyang mamahaling ayos ng buhok. Ang kanyang bibig na karaniwan ay napakagaling magsalita ng mga pangiinsulto at panlalait sa akin ay nanginginig ng husto ngayon. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig. Sinisikap na tawagin ang aking pangalan, ngunit tila naputol agad ang kanyang vocal cords. Tanging ang tunog ng paghingal ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sa likod niya, si Ginang Rosario ay hinawakan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang nanginginig na mga kulubot na kamay. Ang mukha ng matandang babae na laging nanghahamak sa akin ay ngayoy kumukulubot sa matinding pagkabigla. Tinitigan niya ang aking pulang gintong damit. Pagkatapos ay bumaling sa asul na diamante na kuwintas sa aking leeg. At ang kanyang mga mata ay nagpapalabas ng matinding desperasyon. Patuloy na nagbulungan ang mga bisita nang may pagpapanik. Ang kanilang mga boses ay tunog ng milyong-milyong bubuyog na nawawala sa direksyon. Nagsisigawan sila. Nagpapalit ng tingin na puno ng pagtatanong. Nakatayo lang ako doon na nakataas ang baba. Tinatamasa ang bawat segundo ng pagdurusa na nagmumula sa mukha ng lalaking sa loob ng 1 taon ay niyapak-yapakan ang aking dignidad. Diyos ko, ang tanawing ito ay mas maganda pa sa anumang naisip ko. Ang malamig na hangin ng gabi ay napakasarap sa aking balat, nagdadala ng amoy ng ganap na tagumpay na malapit ko nang makamit ng buo. Eksakto sa sandaling sa wakas, ay nagawa ni Mateo na tipunin ang kanyang natitirang katinuan upang magsalita ng isang salita. Isang tunog ng makina ng isa pang kotse ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na iyon ay napakalalim at nagpayanig sa lupa sa ilalim ng aming mga paa. Sabay-sabay na lumingon ang lahat patungo sa pasukan ng lobby. Isang itim na Rolls-Royce Phantom ang tahimik na dumausdos at huminto sa likod ng aking kotse. Ang kinang ng mga ilaw ng lobby ay sumasalamin ng perpekto sa hood ng marangyang kotse. Nagpapalabas ng isang napakalakas na aura ng kapangyarihan. Ang puso ni Mateo ay tila tumalon pabalik sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagpapalabas ng takot, ay biglang nagningning sa pag-asa. Siguradong naisip niya na ang nakamamatay na babae sa harap niya ay isa lamang ilusyon o technical na error. At ang itim na kotse sa likod ay ang kanyang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ng kanyang kumpanya. Ang tunay na bisitang pandangal. Nang hindi pinapansin ang aking pag-iral na nakatayo pa rin at humaharang sa kanya. Nagmamadali si Mateo na inayos ang kanyang Amerikana. Nagusot na dahil sa malamig na pawis. Mahirap siyang lumunok. Pinilit ang isang napakalambing na ngiti na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ang kanyang mga yapak na bahagyang nanginginig pa rin ay pinilit na humakbang pasulong. Nilampasan niya ako, na para bang isa lamang akong hindi mahalagang estatwa. Si Ginang Rosario ay nagising din mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang murang feathered fan mula sa sahig. Tinapik-tapik ang kanyang maluwag na damit at nagsuot ng kanyang mayabang na mukha. Naghahanda na salubungin ang kanilang tagapagligtas. Hindi pa nila alam na ngayong gabi ay walang sinumang Diyos ang maglalakas loob na tulungan sila mula sa pagkasira. Dahan-dahang bumukas ang likurang pinto ng Rolls-Royce. Isang nasa edad ng lalaki na may matatag na postura
at isang napakakatakot na aura ng karisma ang lumabas mula sa loob ng kotse. Ang lalaking iyon ay si Ginoong Lorenzo Reyes, isang buhay na alamat sa mundo ng pamumuhunan sa negosyo. Ang lalaking may malamig na kamay na may kapangyarihang sirain o itayo ang isang higanting kumpanya sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng kanyang daliri. Alam na alam ng lahat sa silid na ito kung sino si Ginoong Lorenzo Reyes, at ang kanyang presensya sa kaganapan na ito ang pangunahing dahilan kung bakit umarkila si Mateo ng 12-dosenang litratista. Ang kanyang nagsisimulang pumuting buhok ay maayos na nasuklay, nakasuot ng isang madilim na kulay abo na suit na gawa ng isang top class na sastre sa Europa na nagpapalabas ng walang pag-aalinlangan na awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matalim, tulad ng isang agila, malamig, at hindi naaapektuhan ng anumang emosyon. Sapat na ang kanyang presensya upang pababain ng husto ang temperatura ng hangin sa labi ng hotel na ito. Lalo pang nilakihan ni Mateo ang kanyang huwad ng ngiti, hanggang sa halos mapunit ang sulok ng kanyang bibig. Naglakad siya ng kalahating takbo papalapit kay Ginoong Lorenzo Reyes. Yumuko ng kasing baba ng kaya niya sa isang kahiyahiyang pagpapakumbaba. Ang dalawang kamay ni Mateo ay nakalahad na malayo sa harap, handang hawakan ang kamay ng buhay na alamat at halikan ito kung kinakailangan. Muling umilaw ng maliwanag ang mga kamera ng mga litratista. Handang kuhanin ang rurok ng sandali, kung saan matagumpay na sinalubong ni Mateo, ang pinakarespetadong investor sa bansang ito. Ang mga executive ng kumpanya at iba pang mga bisita ay nagpipigil ng hininga. Nakatingin ng puno ng paghanga sa figura ni Ginoong Lorenzo Reyes, na lumalakad ng matatag sa pulang karpet. Inihanda na ni Mateo ang pinakamatamis, pinakapagpakumbaba, at pinakamapanlinlang na salitang pambati na isinaulo niya sa loob ng maraming araw para sa gabing ito. Ngunit, ang nangyari pagkatapos ay isang tanawin na mananatiling nakaukit magpakailanman sa kasaysayan ng pagkasira ni Mateo. Nang ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada na lang at ang kamay ni Mateo ay halos dumikit na sa dulo ng Amerikana ni Ginoong Lorenzo Reyes. Ang figura ng alamat ng negosyo ay hindi man lang tumigil sa paglalakad, hindi man lang siya lumingon, hindi kumukurap, at hindi pinansin ang pag-iral ni Mateo. Patuloy na lumakad si Ginoong Lorenzo Reyes sa katawan ng aking asawa, na nakayuko na, para bang si Mateo ay alikabok lamang, na hindi nakikita ng mata. Ang nakaunat na kamay ni Mateo sa hangin ay ngayon ay nagyelo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawasak, naging mga piraso ng napakalungkot na desperasyon. Ang hangin sa paligid niya ay tila sinipsip, nawala sa vacuum. Patuloy na lumakad si Ginoong Lorenzo Reyes. Nang may tiyak na ritmo, nilampasan ang nagulat na karamihan ng mga bisita. Nilampasan si Ginang Rosario, na muling nagpipigil ng hininga. At ang kanyang mga yapak ay talagang huminto eksaktong 1 metro sa harap ko. Tahimik. Ganap na katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Maging ang tunog ng hangin ng gabi ay tila ayaw humihip. Lahat ng mata ay nakatuon sa aming dalawa. Dahan-dahan, na may paggalang na higit pa sa ginawa ng aking bodyguard kanina, si Ginoong Lorenzo Reyes. Ang buhay na alamat na kinatatakutan ng lahat ng conglomerate sa bansang ito, ay huminto at yumuko ng bahagya bilang malalim na paggalang. Ibinaba niya ang kanyang tingin, isang pambihirang senyales ng pagpapasakop mula sa isang higante ng negosyo na tanging sa ganap na pinuno lamang ibinibigay. Nang siya ay muling tumayo, ang kanyang matalim na tingin ay ngayon ay naging napakalambot at puno ng dedikasyon. Ang kanyang malalim na boses na puno ng awtoridad ay umalingaw-ngaw, pumutol sa nakakasakal na katahimikan, narinig ng napakalinaw at umalingaw-ngaw sa pandinig ng bawat taong naroroon sa silid na iyon. Pasensya na sa pagkahuli ko, Madam Chairman. Ang 4 na salitang iyon ay lumabas nang napakahinahon mula sa labi ni Ginoong Lorenzo Reyes. Ngunit ang epekto nito ay katumbas ng pagbagsak ng isang higanteng meteorite sa gitna ng marangyang labi ng hotel na ito. Madam Chairman, ang titulong iyon ay umalingaw-ngaw, sumasalamin sa mga dingding ng marmol, pumasok sa pandinig ng lahat ng naroroon, at sumira sa katinuan ni Mateo.
sa loob ng ilang segundo. Ang mukha ng aking asawa koreksyon, ang lalaki na malapit ng opisyal na maging aking dating asawa, ay naging putla na parang bangkay na inilibing sa loob ng maraming araw. Namumula ang kanyang mga mata na halos lumabas sa kanyang socket, nakatingin sa pagitan ko at ni Ginoong Lorenzo Reyes na may blankong tingin na puno ng matinding pagdududa. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara na parang isda na nauubusan ng hininga sa lupa. Sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit ang kanyang vocal cords ay tila naputol agad. Sa kabilang sulok, si Ginang Rosario ay nakatayo ng matigas na nakabukas ang bibig na halos mapasukan na ng langaw. Ang murang feathered fan na kinuha niya lamang ay muling nahulog mula sa kanyang hawak. Nagkalat sa pulang karpet nang walang sino man ang nagmamalasakit, nang may natitirang lakas at pagpapanik na nagsisimulang kumain sa kanyang katinuan. Kinapa ni Mateo ang bulsa sa loob ng kanyang mamahaling Amerikana, na may nanginginig na kamay. Inilabas niya ang kanyang smartphone. Ang kanyang mga daliri na basa sa malamig na pawis ay marahas at nagmamadaling nag-type sa screen. Binuksan niya ang kanyang priority banking app na siyang pinagmulan ng kanyang pagmamayabang at kayabangan. Tuwing nagpapakita ng yaman sa harap ng kanyang mga kaibigan, gusto niyang patunayan na mayroon pa rin siyang kapangyarihan, na siya ay isa pa ring bilyonaryo na kayang bilhin ang dignidad ng sinumang maglakas loob na tutulan siya. Ngunit nang maglabas ng liwanag ang screen ng cellphone sa kanyang maputlang mukha, tuluyang gumuho ang mundo ni Mateo nang walang natira. Walang mga hanay ng trilyon-trilyong piso na karaniwang sumasalubong sa kanyang mga mata. Mayroon lamang isang kumikislap, nababala, na may malalaking pulang titik. Access denied. Balance zero. Lahat ng account na nakapangalan sa kanya, na sa katunayan ay mga operational account ng subsidiary ng aking kumpanya, na ibinigay ko sa kanya bilang laruan, ay na-freeze at sa pilitang ibinalik sa parent account sa loob ng ilang segundo. Ang high-tech na cellphone na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ay nahulog mula sa kanyang mahinang kamay ng walang buto. Tumama sa marmol na sahig na may napakalakas na tunog ng pagbasag na nagbasag sa glass screen nito sa 1,000 piraso, eksaktong tulad ng dignidad ni Mateo ngayong gabi. Bago pa man masimulang intindihin ni Mateo ang mapait na katotohanan, na mas mahirap na siya ngayon kaysa sa isang pulubi sa kalye. Dumating ang ikalawang yugto ng bagyo ng pagkasira ng walang awa. Ang manager ng 5-star hotel na ito, na kanina pa nakatayo sa gilid ng silid at nagmamanman sa sitwasyon na may mapanuring tingin, ay humakbang ngayon ng may matigas na mukha. Sa likod niya, sumunod ang ilang matitipuno na lalaki na mga vendor ng catering, dekorador, at coordinator ng litratista na may mga yapak na puno ng banta. Huminto ang manager ng hotel sa harap mismo ni Mateo. Hindi man lang pinansin ang kanyang katayuan bilang bisitang pandangal. Paumanhin. Ginoong Mateo. Malamig at matalim ang boses ng manager. Pinutol ang natitirang katahimikan sa silid na iyon. Tinanggihan lang ng aming sistema ang black credit card na ginamit ninyo bilang garantiya para irenta ang buong lobby at pangunahing bulwagan ngayong gabi. Ipinahayag ng bangko na ang inyong card ay permanente nang na-block dahil sa hinalang pandaraya. Humihingi kami ng cash payment ngayong gabi o mapipilitan kaming tumawag ng pulisya sa kasong pandaraya sa malakihang sukat. Agad na sumabog ang matinding pagpapanik na sumira sa party ambience. Ang mga vendor na nakarinig sa sinabi ng manager ng hotel ay agad na sumugod, pumapalibot kay Mateo mula sa lahat ng direksyon. Sumigaw sila ng galit. Humihingi ng daan-daang milyong piso para sa mga imported na bulaklak na dekorasyon at marangyang pagkain na nakahanda na sa mesa. Humiyaw si Ginang Rosario nang hindi sinasadya na masanggi ng isang catering vendor ang kanyang katawan na nakasuot ng maluwag na damit, na nagpatumba sa kanya sa sahig sa isang napakakahiyahiyang pose. Umiyak siya ng malakas. Tinatawag ang pangalan ni Mateo. Humihingi sa kanyang anak na ayusin agad ang kaguluhan na ito at itaboy ang mga taong naglakas loob na hawakan siya. Ngunit, nawala na ang kaluluwa ni Mateo. Lumingon siya sa akin, na may namumutlang mukha na puno ng galit, takot, at malalim na desperasyon.
Sinubukan niyang lumapit sa akin. Ngunit, agad na pinagsalikop ng dalawa kong personal na bodyguard ang kanilang mga kamay. Bumubuo ng isang pader ng pagtatanggol na hindi matutunaw, kahit ng isang langaw. Ikaw! Nanginginig ng husto ang boses ni Mateo. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano ang ginawa mo sa pera ko? Ano ang ginawa mo sa kumpanya ko? Ibalik mo ang pera ko ngayon din. Tinitigan ko ang lalaking minsang minahal ko ng tapat. Ang lalaki na binigyan ko ng mundo, ngunit sinuklian ako ng pinakamaruming pagtataksil at nakakadiring pagtataksil. Walang bahagyang awa sa aking puso. Sa ngalan ng Diyos, ang aking pagmamahal sa Kanya ay namatay at inilibing kasama ng bawat pangiinsulto na ibinato niya at ng kanyang pamilya sa akin. Sa loob ng maraming taon, humakbang ako ng isang hakbang na naging dahilan upang automatikong umatras ang mukha ni Mateo dahil sa takot sa tingin ng aking mga mata. Ang pera mo? Tanong ko sa isang napakahina na boses, ngunit kasing lamig ng yelo sa North Pole. Kailan ka nagkaroon ng pera, Mateo? Lahat ng mararangyang sasakyan, mamahaling Amerikana, bilyong-bilyong relo, at ang kumpanya na iyong pinamamahalaan ay akin. Ako ang nagtayo nito, mula sa wala gamit ang aking dugo at pawis. Ikaw ay isang bobong manika lamang, na binigyan ko ng entablado. Ngayong gabi sa harap ng lahat, binawi ko lamang ang sa akin. Walang ni isang sentimo ng aking yaman ang may karapatan kang tamasahin, lalo na para buhayin ang iyong kabit at ang iyong walang kahihiyang mommy. Inalis ko ang aking tingin mula sa kanyang sirang mukha, nakaramdam ng pagkasuya sa simpleng pagtingin sa kanya. Si Ginoong Lorenzo Reyes, na kanina pa nakatayo, nang tapat sa aking tabi na parang isang tagapagtanggol na kabalyero, ay tumango ng buong paggalang. Umurong siya, upang buksan ang likurang pinto, ng makintab na itim na kotse. Nang malawak, pinapayagan akong pumasok na parang isang reyna. Nang hindi na lumingon, lumakad ako ng elegante. Nakataas ang aking baba. Iniiwan si Mateo, na ngayon ay nakaluhod sa pulang karpet, habang umiiyak ng humihikbi at nagdaramdam sa kanyang kapalaran. Ang histerikal na sigaw ni Ginang Rosario at ang galit ng mga nagpapautang ay naging napakatamis na background music sa aking pag-alis. Sarado ng mahigpit ang pinto ng kotse. Inisolasyon ang lahat ng nakakadiring ingay sa labas. Ang makina ng kotse ay tahimik na umandar. Dahan-dahang lumabas mula sa lobby ng hotel. Dumadaanan sa madilim na gabi. Ibinabalik ako sa aking tunay na trono. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ang isang patak ng luha na dumaloy sa aking pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ganap na kalayaan. Sa wakas, ay nakalaya ako sa lason, na tanikala na nagpipiit sa aking buhay. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumiksik sa malaking dingding na salamin mula sa 50 palapag. Nililiwanagan ang malawak na pangunahing opisina na nagpapakita ng ganap na kapangyarihan. Nakaupo ako sa aking engrandeng upuan, sumisip-sip ng mainit na itim na kape, na ang amoy ay nakakapagpakalma sa aking kaluluwa at isipan. Sa ibabaw ng makintab na mahogany desk, ay nakahiga ang ilang pinakamalaking pahayagan sa ekonomiya sa bansa. Ang kanilang mga front page ay nagpapakita ng parehong balita na may napakalalaking letra na sumasakop sa kalahati ng pahina. Ang pagkasira ng Mateo Corporation sa isang gabi. Fake President Director, nakulong sa trilyon-trilyong utang, at pinakamalaking pandaraya ng siglo. Ang balita sa umaga sa malaking telebisyon sa sulok ng silid ay nagpakita rin ng amateur footage na nagpapakita kay Mateo na kinakaladkad ng pulisya palabas ng hotel kagabi na nakaposas. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang mamahaling Amerikana, na ngayon ay gusot-gusot na, dahil sa paghila-hila ng mga nagpapautang. Samantala, binanggit ng news narrator na si Ginang Rosario ay naiulat na nahimatay ng paulit-ulit sa istasyon ng pulisya nang malaman niyang ang marangyang bahay na kanilang tinitirhan ay kinumpiska ng bangko dahil binawi ko ang ownership nito. Ngayong umaga din. Ngayon ay alam na ng lahat kung sino ang tunay na pinuno sa likod ng higanteng imperyo ng negosyo na ito.
Ang mga dating sumasamba kay Mateo ay ngayoy bumaling at sinisiraan siya ng walang awa. Kailangan panagutan ni Mateo ang lahat ng utang at pandaraya na ginawa niya sa kanyang sariling pangalan nang walang anumang proteksyon mula sa aking kapangyarihan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Ginoong Lorenzo Reyes, na may dalang tumpok ng mahahalagang dokumento, nakangiti ng mainit, at puno ng paggalang sa akin. Lahat ay naayos na ayon sa inyong utos, Madam Chairman, sabi niya sa isang mahinahon at napakakumbinsidong tono. Sinagot ko ang kanyang ngiti. Inilapag ang aking tasa ng kape, at tinitigan ang malawak na kalawakan ng metropolis mula sa likod ng dingding na salamin. Wala nang masunuring babae na handang apihin upang mapanatili ang isang pekeng pagkakaisa sa isang kasal. Wala nang asawa na nagtatago ng kanyang liwanag para lamang ang kanyang mayabang na asawa ay lumiwanag simula ngayon sa sandaling ito at magpakailanman. Pamamahalaan ko ang aking sariling kaharian. Ako ang Madam Chairman, ang ganap na pinuno na hindi kailanman hahayaan ng sinuman na maliitin ang aking dignidad.